habang may tatlo at sila ang nasa tuktok. Nandito tayo ngayon sa may kanilang panawagan. Impeach Sara now! Impeach Sara now! Dito ba sa likod? President Sara Duterte. Ngayong umaga mula sa impeachment first So, complainant pakinggan at natin mula sa ang hanay ng ilang mga salita galing sa isa sa mga speaker dito sa rally. ML Party List, Ms. Jessica Almon. Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Mga kababayan, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa kauna-unahan, tatandaan nyo, minsan ang mangyari to. Ngayon lang ako magsasalita. Tangingin lang niya. At daming beses sa Liwasan, sa Mindiola. Ang dami, pero hindi ako tumayo dito. Ngayon lang, ngayon lang, ngayon lang. Maraming salamat at nabigyan tayo ng pagkakataon dahil hindi na ito pwedeng magtagal. Subalit bigyan niyo ako, humingi ako ng pasensya, ginawa ko ang gusto kong sabihin sapagkat maniwala kayo, magkakagulo pagka hindi ko binasa at nagsalita lamang ako nang walang babasahin. Kaya ginawa ko, sinulat ko na lang. Baka magsama tayo ng mga magdalo sa binabalak nila. So, biyaan nyo muna, magandang umaga sa lahat. Sa lahat ng mga sektor na nandito ngayon. Lalo higit ang mga kababaihan, kabataan, maralitang tagalusod, at sa mga likod bayan at mga nagtataguyod sa ating saligang batas. Magandang umaga sa inyo at nagpapasalamat ako sa pagkakataong makapagpahayag sa inyo ngayon. Sa harap ng napakahalagang mga usapin tulad ng impeachment, tungkulin natin bilang mamamayan na kumilos na may katapatan sa ating saligang batas. Respeto sa ating demokratikong proseso at pagpapahalaga sa kaban ng bayan. Ang impeachment ay hindi isang simpleng labanan sa politika. Ito ay isang mekanismo upang mapatanili ang integridad ng ating gobyerno. Protektahan ang taong bayan laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan at tiyakin na ang bawat opisyal ng pamahalaan ay may pananagutan sa kanilang sinumpaang tungkulin. Kamakailan lamang nasaksihan natin ang pagkilos na isinagawa sa Luneta na nananawagan ng pagkakaisa para sa kapayapaan. Join tayong lahat dyan sa panawagan na yan. At sa palagay ko, wala isa man sa atin na andito ngayon na ayaw at sumasalungat sa panawagan na yan. Subalit, ano nga bang kapayapaan ang tinutukoy natin at hinaharap ng sambayanang Pilipino? Kapayapaan kung saan may umiiral na hustisya dapat. May pagkakapantay-pantay na magtutulay sa tunay na pagkakaisa sa pagitan ng mga sektor ng lipunan at ng pamahalaan. Ano bang pagkakaisa para sa kapayapaan kung patuloy na umiiral ang kawalang katarungan? Walang tunay na kapayapaan kung patuloy ang pag-iral ng pang-aapi. Paano natin maiisip ang pagkakaisa kung patuloy ang pandarambong at pagnanakaw sa kapangyang kaso ng impeachment?